Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan nga natin itong issue doon. Alam mo, kailangan, para lang din maging clear, isinanap ko at binasa ko yung cases tungkol dito sa issue na to. So, yung isa nga, ito nakita natin, DMCI project developers, na it was decision early this year lang, no? Versus Nelia Bernadas, Noel Batanes, Eduardo Nansol, Jose Balde, Elmore Mabatan, at si Lilio Robueno. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, kung babasahin nyo yung case at papanoorin nyo yung Senate hearing, napakalaki ng difference nung sinasabi sa laman ng or yung content nitong court decision na to. Actually, dalawa tong case na to. Ito yung isa. Okay? GR number 221978. So, kung babalikan nga natin tong issue na to, okay, isa sa mga nag-factor in kung bakit nagka-problema ang DMCI is about sa pag-notarize. Okay? Meron kasi dalawang tao doon na one, yung isa patay na, yung isa wala rin doon. Okay? Basically because, based nga dito sa nabasa kong case, nabayaran na daw yun, tao na yun. So, dun sa documents, okay, so basically, initially pala 8 sila. Kasama yung namatay at saka yung hindi na dapat kasama dun sa, sa documents dahil nga nabayaran na siya. Kaya hindi siya present nung siya ay nag-notarize. Yung notarized na document na yon, naging ground siya, no? Na maging invalid. At the same time, may mga personalities, character na lumabas dito sa document na what do you call that? Na hindi naman na-mention dito. Like kung sino yung tumanggap. Okay? Dito sa isang case, may pangalan na lumitaw kung sino yung tumanggap. And titingnan natin siya. No? Papakinggan natin. So, papanoorin muna natin si Idol dito, then pupuntahan natin, ibabangga natin sa case mismo. Your Honor. We acknowledge that not only that the group of these are group of workers, Your Honor. It is not only Mr. Bueno who compromised these workers, where in fact the other workers, which is the main complainant, Ms. Nelia Bernadas, are here. And I think Mr. Bueno is not, I'm sorry to say, but he is not truthful to what he is narrating. How did you say that he is not truthful? Your Honor, you don't raise your hand, okay? Because you're not included in the resource person. Your Honor, they went to the office. They're asking us to be compensated. They want to get the what you call this their award from the labor. Unfortunately, they're saying that that we have to pay them. But unfortunately, Your Honor, in their various pleadings, they are not the only one claiming in the MCI because there are other parties who are already stating, coming to the MCI, not only them, that they said that they already sold their rights to the case. And okay guys, para hindi tayo maguluhan, puntahan natin tong case ng DMCI. Sorry. Okay. Tayo dito. So, sino ba yung mga claimant? So, wala sila. Ayan. Nelia Bernadas, Jose Balde, Noel Batanes, Elmore Mabatan, Lidfiel Marikit, Jefferson Talam, Lilio Robueno, and Eduardo Monsol. So, basically, si 5 and 6, hindi sila kasali. Sila yung mga tao na wala doon sa harap ni Attorney Gascon nung nag-notarize. Okay? Apart from that, of course, they also have this, no? Yung 13-month pay nila. Okay? Back wages, yan. Balik tayo dito kay attorney. And during the time, Honor, it is not only one party, but only
various parties, Your Honor. And we talked to them. They said that if we want to settle you, we have to settle also we have to call the other parties that allegedly that you sold your rights. So is it like this, Your Honor, that various groups are already coming to the MCI stating among others that they are already the owner? Alam mo yun yung yun yung hindi ko maintindihan tungkol dito kasi it's a plot of land na binibenta. So hindi ko alam kung saan nanggagaling yung sinasabi rito ni Attorney Gascon. At this point, I'm still trying to look for that part ng mga cases. Gaya nga ng sinabi ko, I found 2 cases pertaining to this issue. Okay? Ngayon, kung pupunta tayo dito, ayan. Sinasabi rito, no? I don't know if you can see it. Pero sabi rito, in an instant case involves a certain parcel of land, subject land, with an area of 16,000 square meter located in Taguig, covered by this. Issued by Honorario Laxina, married to, and then Rodolfo, married to, and then another Renato G. Dionisio, married to Dionisio. The same lot become the subject of the labor case filed with the NLRC, instituted by the following people. So, nakalagay nga rito, Nelia Bernardes et al., Liberty Transport Corporation, Mrs. and Mrs. Laxina. Eventually, the NLRC resolved the case in Bernardes, favoring prompting the notice to levy the annotated, no, stating that affecting title rights, interest, shares, and participation of hereto registered owner in the properly described here in accordance with the said notice, the NLRC case number of the Department of Labor, NLRC Commission, and Nelia et issued by Sheriff, no. So, on April 9, 2000, on April 3, 2009, an auction sale was conducted for the subject lot where Bernardes et al. Emerged as the winning bidder. To reflect the sale, the Registry of Deeds caused an annotation, thus the entry of certificate of sale in favor of the said personalities. Okay? For the sum of 1,915,000 915 and 800, no, in accordance with the certificate of sale issued by NLRC, with the period the redemption expires under the pertinent guarantee provided by the law. Okay, on June 29, 2009, Bernardes et al. Executed a deed of sale, certificate redemption of real property, ceding the ownership of the subject lot to DMCI. After having received, no, representing Bernardes total monetary award. The same date, Bernardes et al. Likewise executed a release in quit claim, discharging and the MCI all liabilities arising from the instituted labor case. Therefore, thereafter, both the MCI and Bernardes filed a petition to the Registry of Deeds in Taguig, seeking to cancel the notice of levy on execution appearing blah blah blah. Subsequently, Taguig Land Development Corporation acquired the subject land, diba? Securing a new TCT. Thereafter, Taguig Land transferred the subject lot to the MCI by virtue of merger. So basically, ang nauna talagang nagmamay-ari was Taguig Land, based here. And because of the merger, so napunta na rin kay DMCI itong Taguig Land. Okay? Sabi dito, ito na yung tungkol doon sa surety at saka yung sa panotaryo. Contrary to the previous action, Bernardes et al. Filed a motion to nullify the deed of sale and certificate of redemption of real property and release quitclaim before the NLRC. In motion, Bernardes et al. Asserted that the deed of sale and redemption release was
spurious and have been falsified. Okay? Reflective of Bernadas et al. Intent to own the subject lot, a sheriff final deed of sale was already issued by the NLRC, Sheriff Ramon Dayaw, in order to consolidate the ownership of the subject lot in their favor. In advocating for its falsity, Bernadas further argued that one of the signatories, eto na guys, one of the signatories, Marikit, had already died in January 1997, long before the execution of the said document. Similarly, Gerson Talam, also a signatory, was no longer part of the judgment and could no longer be found. Worse, Bernadas et al. Claimed to have been prejudiced for not having been paid their money claims amounting to 1,915,800 pesos. In lieu thereof, they receive a mere sum of 100,000 from collection from a surety company as a way of stiltly collect their signatures for the deed of sale and redemption of real property and quitclaim. Bernadas were made to sign a piece of paper while making them believe that it was a document representing the receipt of 100,000. Okay? So nag-post dito si DMCI. Hanggang dito lang tayo guys, don't worry. So nag-post dito si DMCI. So sabi ni DMCI, the motion and argued that Evelyn Robueno. Tama ba? Robueno ba yung ipilyido ng isa? Evelyn Robueno. Okay. The alleged attorney, in fact, who filed the motion on behalf of Bernadas et al., lacked the requisite authority. Since Evelyn received the monetary claims from the MCI, Bernadas et al. Act of agency in favor of Evelyn was deemed extinguished by virtue of Article 1919 of the Civil Code. Simply as Evelyn had already collected Bernadas' claims, there was no need for her to act as an agent on their behalf. Connectedly, the MCI insisted that the labor arbiter should dismiss the motion for virtue of full payment and satisfaction of the judgment award in favor of Bernadas. So basically dito guys, kung papanoorin niya nga tong Senate hearing na ito, hindi po nababanggit tong Evelyn. Ang tanong, how is she related doon kay Lilio? Okay? So, ayan nga, nullifying the deed of sale, certificate of redemption, quitclaim. Therefore, accordingly, the motion to nullify the deed and certificate of redemption and quitclaim and release is granted and the said document are hereby nullified. And as prayed for, the title issued under the name of Taguig Land Development Corporation is ordered cancelled and a new transfer certificate of title be issued by the registry in favor of the complainants. So basically, this was actually a decision, no? Petitioner. Respondent. So sino yung complainant? Yung mga respondent. Diba? Ngayon, since meron na tayong idea, saan nga ba nagmumula tong issue na to? Dito mo marirealize that there are a lot of lapses. No? If we're going to base our knowledge tungkol sa issue na to, dito sa mga cases na to, like halimbawa, going here, sa case na to, tinanong ni Idel, magkano ba yung hatian dyan? So, inassume na equally divided or what? Or tama ba yung, hindi, ang sinabi ni Attorney Gascon, hindi niya alam, but definitely, sila na yung doon. So, sila na yung nagparte-parte. Kita naman natin dito, may mga tao na pare-pareho, gaya na ito. Gaya na itong dalawa. Ito, iba-iba. So, magkakaiba sila. Ngayon,
Asan yung mga ano natin dito? May part dito yung binasa ni ano. Yan. Halimbawa, ito, DMCI argues that the notarized subject documents enjoy the presumption of due execution, and the respondent failed to present clear and convincing evidence to overcome this presumption. Ano pa? The court promulgated this decision that with DMCI project developers versus their Bernadas docketed as GR number. So ito yung binasa natin kanina, guys, regarding yung petition na ginawa ni DMCI doon sa una natin pinakitang case, it was denied. Okay? So here, ruling of the court, the petition lacks merit. Okay? So ayan, pinag-usapan yung about sa Article 217 of the Labor Code provides that LA is in her original jurisdiction and that NLRC is an appellate jurisdiction, may determine issue involving claims arising from employer-employee relationship. Okay? Sabi rin dito, the issue involves the propriety of the redemption of the subject property belonging to the employer during the execution stage so that the proceed could be used to satisfy the judgment in favor of the respondent employee. So basically, yun nga, binibenta nga nila yung property para mabayaran nila itong mga employees na to. So, mas naging clear na to sa akin ngayon na nabasa ko na yung case. Kasi nung una inisip ko, shit, bakit may usapin dito ng property? Pero ang issue nila is money claim nga because of their labor issues, diba? So, yun, mas clear na yun sa atin, ha? And then sabi rin dito, because the MCI has not recorded its alleged claim of ownership in the title of the subject property covered by TCT number 2549. Further, it was highly contrary to human experience that while the MCI claims it was the owner of the subject property, it did not record its purported right in the certificate of title after more than a decade. So, ang binibase nga nila, nagkaroon ng merger. No, na-mention naman yan dun sa Senate hearing. So, dun na in-scrutinize ni Senator Cheese yung tungkol dun. Ayon din dito, a public auction was conducted in which the subject property was sold to respondent, okay, through Evelyn, who had the highest bid of this value. Okay, dito iba eh. Lumalabas na siya yung binayaran. Dito, iba yung sinasabi. A public auction was conducted in which the subject property was sold to respondents through Evelyn, who had the highest bid of 1,915,800. Sheriff Dayo then issued a certificate of sale which was inscribed in TCT. Then sinasabi rin dito, DMCI then alleged, respondent including Marikit and Talam executed a purported deed of redemption and quitclaim stating that they were no longer interested in consolidating the ownership of the subject property in their names as they have already been that they already received 1.9 as full payment of the MCI's obligation in the NLRC case. So which is nakakatawa kasi nga sinabi nga, how can someone like Miss Marikit na magkaroon ng ganitong klaseng statement when in fact before pa nangyari to ng 2009, patay na siya in 1997. Okay? Sabi rin dito, respondent represented by Evelyn filed before the LA motion seeking to nullify the deed of redemption and quitclaim stating that one of the signatories, ito na, Marikit could not have signed the documents since he already died. He pala siya. As early as January 15, 1997, another signatory, Talam, already settled this claim with spouses Laksina on September 2000. No? And then the issue is dated July 16, 2010, stating that there is no stipulated agreement or payments made to respondents. The NLRC, the NLRC, NCA uniformly held that the deed of redemption in quitclaim were invalid. Okay? So, andito na yung part na At ito yung part na sinabi ni Attorney Kapulong ba yun? The above cited demonstrate that the signatories of respondent were fraudulently placed in the said deed of redemption and quitclaim
Villamor A. Mostrales, the representative of their previous counsel. So basically, they assume na itong si Villamor lawyer. Hindi pala. Okay? Yan, representative lang siya ng previous counsel, gave 100,000 in disguise that it was a proceed of an insurance from a surety company and they were made to sign a blank page with their names. However, before the LA, it was shown that it was Attorney Gascon, the lawyer of the MCI, who gave the money to Mostrales, believing that the latter was a lawyer. Evidently, the consent of respondent was fraudulent, secure in a deed of redemption and quick claim. So, ang hirap talaga pag may mga bagay na hindi malinaw. No? Like say for example, ang akala nung isa lawyer daw to, ang akala ito lumalabas dito na binigay niya yung pera kay Mostrales. Ang tanong naman dito, how much are we talking about? Na 100,000. Kasi kung babalikan din natin itong sinasabi rito, ayon nga kay DMCI, no? The motion that argued on the alleged attorney in fact who filed the motion on behalf lack requisites since Evelyn received the monetary claims from DMCI. So hindi natin alam kung sino ba talaga yung naka-receive, no? Kasi iba ang sinasabi rito eh. Since Evelyn received the monetary claims, Bernardes et al. Act on agency in favor of Evelyn was deemed extinguished by Article 1919. No? Ngayon, mag-aaray sa atin. So, magkano nga yung tinanggap ni Evelyn dito? Yung 100,000 ba o yung 1.9 million? Ngayon, pag pumunta ka naman dito, sinasabi, ayan, the representative of their previous counsel gave them 100,000 in guise that it was a proceed from the insurance from a surety company and they were made to sign a blank page with their names. However, so kung ano, yung itong binigay ni Mostrales, hindi nga na-mention yung about sa insurance to start with. Diba? Nung nagkaroon lang ng bayaran, biglang lumalabas na insurance money pala ang tinanggap. Ngayon, kung babalikan natin itong bakit isa lang yung nagre-reklamo? To think, lahat sila affected. Diba? Yan yung part na binasa ni Attorney Capulong. Ngayon, balik tayo dito kay Idel. We conveyed to them that in order to avoid any suits or any conflicts anymore, Your Honor, we asked them that all parties should come together and we go to the labor arbiter to settle once and for all their claim, because we told to them it is unfair to the MCI. We will going to fee you, and then here comes another group of parties who will going against us. So we asked them if in case we convey to them that we're really willing to settle with them, but we are asking them that we settle in front of the labor arbiter, Your Honor. So, but since they don't want to do that, we cannot settle with them, Your Honor, during that time. Right. Senator Tulfo, you may wish to have an opening statement or Mr. Chair, it's not for you to tell us here that he's lying. Kasi kayo naman dyan sa DMCI, marami rin kayong kasinungalingan. As a matter of fact, during the last hearing, I already warned you na magsabing totoo dahil yung patay binuhay mo. In fact, dapat ma-disbar ka nga as far as I'm concerned. Okay guys, pagdating dito sa topic na to, we've already talked about that. May present na tayo na jurisprudence, the most na pwede mangyayari kung sakali man may mag-file against kay Attorney Gascon. Pwede lang siya masuspend, no? Pati yung kanyang tawag dito, yung notarial services niya, pwedeng matanggal din sa kanya yon, no? For about 2 years. Alam mo na doon sa sinumpaan mo dokumento na para ikaw ay makapag So by now, alam na natin that because of the document, it became a factor kung bakit nagkakaroon ng problema, bakit
Nagkaroon ng petition to nullify. Diba? Notarize. Dapat nandoon yung tao. Present. Pero pumirma ka pa rin kahit na hindi present yung tao doon. So doon pa lang ikaw ang nagsinungaling. Ikaw ang sinungaling. Not that gentleman there. So before accusing that gentleman as a liar, look in the mirror. Because ikaw, very glaring yung violation mo. Nagsinungaling ka. Pinirmahan mo doon. This is something na hindi ako mag-agree, no? Yung sinasabi nagsinungaling. Kung sinasabi nga ni Attorney Gascon, based nga doon sa kanyang notarial book, kasi guys, pag nagpa-notarize ka, mapapansin nyo yung mga nagno-notary public, may sinusulatan silang book. Yung book na yun, guys, pino-forward yun sa Supreme Court. No, there's a certain division or there's a certain section na nagmamando or what do you call that? Nagmamanage, no? When it comes to notarial services. Okay? So, nakalagay naman doon at lahat yun nire-review. Dahil once nagpa-notarize ka ng isang document, that document becomes public document. Diba? Kaya nga may tinatawag tayong falsification of public document, meron din tayong tinatawag na falsification of private document. Okay? Balikan natin. Nasa harap ko yung nagpapanotarize ng dokumento when in fact, those two persons were not there. So you're the liar, not him. You understand? Okay. Now, my question, Mr. Chair, is for the President. Is he here? President of the MCI? Are you the President and CEO? Of which department? Ano ba? Mr. Okay, I'm going to skip dito sa part na to kasi I find it relevant dito sa pinaka-topic natin. Punta na tayo dito sa part ng na pinagsalita si Mr. Lilio. Noong November. Dito naman guys sa part ng video na to, medyo na si Idol dito eh. Alam mo yung mga RTIA episodes niya na kung sino yung unang nagsumbong, okay, kung sino yung unang nagsumbong, siya ang biktima. And then eventually, pag napapakinggan na ni Idol yung after niya ng makapagsalita ng kung ano-ano, no? Bigla niyang marirealize na kung sino pa yung nagsumbong, siya pa pala yung may problema. Alam naman natin yan, na may mga episode siyang ganyan. November 8, 2008, natuklasan po namin na niloko kami ng Lawin law firm. Sapagkat ibinenta po nila yung 3 unit ng bus sa halagang 1 million. Kaya nandito po yun siya. Sino po nanloko sa inyo, sir? Ang po doon, nagbenta si Mostrales, si Villamor Mostrales, na tauhan po ng Arellano Law Office. Oh, okay. Ngayon po, nung matuklasan po namin yon, na ito pala ay binenta noong 2004, December 6. So, ibig sabihin, tirador itong ito nyo? po yung gamit po yung aming mga Ano po yung law firm? Arellano Law Office po. Tauhan po ito si Villamor Mostrales. Okay. Nung matuklasan po namin na ito ay nagbenta noong 2008, hindi na po namin siya kinuha abogado sapagkat gumagawa po siya ng mga pagkilos na hindi namin alam. Kagaya po nito na ibinenta nung natuklasan namin 2008 na. So nawalan po kami ng tiwala sa Arellano Law Office. Sa katunayan po, nung mag-file ang DMCI ng third-party claim noong February 15, 2007, ang sumagot po noon nung motion to dismiss, si Attorney Mendoza na ang sumagot. Hindi na po namin kinuha ang Arellano Law Office sapagkat nawalan nga po kami ng tiwala at hindi na namin sila inintindi pa. Yun naman pala, Mr. Noong noong 2000. Yun naman pala, Attorney Gascon. Niloko sila. Manluloko yung kanilang abogado kaya tinanggal na nila.
kumuha na sila ng ibang abogado. So, hindi ba kayo gumawa ng pag-check, due diligence to make sure na yun talaga pa rin ang abogado at hindi itong abogado na salip tulungan sila, lulukuhay pa sila? Your Honor, during that time in previous years, they keep on coming to our office, and then still the Arellano Law Office are still representing them during that time. Pero, so even also, Your Honor, in even before, after 2008, yes, Your Honor. when was the last time that the law firm, Arellano Law Firm, represented them, that you saw these people in your office representing Well, in Mr. fact, he is Bueno also et al. there, Your Honor. Huh? And he was also there. And in fact, there is a picture, Your Honor, that they're together with the group of the Attorney Arellano, Your Honor. Kaya nga, anong date nga po ito? It's since 2008, 2009, 2000 until 2022, Your Honor, he was there. The Arellano Law Yes, Your Firm Honor, and we're infacturing in the Was he labor. there? Yes, Your Honor. accompanying the complainants, Yes, Your- including Mr. Bueno. Yes, Your Honor. Mr. Bueno, sir. Kasi kung totoo yung sinasabi mo, Mr. Bueno, So, ito na guys yung part na nag-iiba na yung ikot ng mundo. Ayan. na niloko kayo noong 2008 dahil binenta nga yung lupa at sinibak nyo na yung kanilang serbisyo. Sinibak nyo na sila sa pagiging abogado ninyo. Bakit, kung totoo sinasabi ni Atty. Gascon, bakit naipagkita pa rin kayo sa kanila O, di ba? Nag-iba na yung tono ni Idol dito. up to 2020? Mr. Atty. Gascon, up to what year? Up to 2020, during the pandemic, Your Honor, they're Okay. still coming to our 2020 at pupunta pa raw kayo sa opisina kasama to si Atty. Arellano. O di ko kayo mag-react, Mr. Bueno? Hindi na po namin talaga abogado ang lawin. Hindi nga po, kung hindi nyo po abogado, Marami po. nagigipatas na po ako dito sa rap. Kung hindi Ayan. Doon sa mga laging nanonood o nakakapanood ng mga episodes ni Idol, no, sa kanyang RTIA program, pag sinasabi niya na yung linya na yan, nagiging patas lang ako dito, sir. Ibig sabihin, andun na siya sa part na nag-shift na ang kanyang interest. 'Di ba? Kasi nga, kung pakikinggan nyo nga itong si complainant, may mga inconsistency siya sa kanyang statement, no? Na actually sinagip siya ng kanyang abogado. nyo na nga po abogado, sinibak nyo na nga po sila dahil manluloko nga itong Arellano Law Firm, sabi nyo po. Then, dapat, hindi nyo na po sila kinakausap at hindi na po kayo sumasama-sama sa kanila. Binanggit pa ho nitong si Atty. Gascon, up to 2020, pumupunta kayo sa tanggapan ng DMCI, Your Honor. DMCI and kasama itong si Arellano. Ay, hindi po namin kinukuha na talaga kahit saan. Yung nakakatawa lang, hopeful si Atty. Gascon siguro. Na nakuha niya na yung loob ni Idol, which is hindi. Hearing. Hanggang sa LRA, hindi po namin kinuha na yon. Pinutol lang nga po namin yung komunikasyon sa Pero, kanila sapagkat naintindihan po namin na with information of niloloko kami. Ginoong Lilyo, ang sinasabi ni Atty. Gascon, ang sinasabi nyo, pinutol nyo na ang inyong relasyon dun sa abogado na 2008. Pero, lagi pa raw kayo pupunta sa opisina ng DMCI hanggang 2020. O totoo yan. At meron daw silang... Minsan napunta kami doon. Can I show the picture that he was in the office of Attorney Arellano recently? For reason Kanya-kanya ng labasan ng resibo. is that? Present month, Your Honor, I think last month. Only this month, Your Honor, September. Nung nakarapot daw, nandun kayo sa Yes, opisina sir. ni Atty. Arellano. Atty. Villamor. Atty. Capuno, you might want to help. Your Honor, I think that recent photo pertains to the recent attempt to settle and compromise with the laborers, where the MCI went directly to
the laborers, Your Honor. I think that's the instance the council was saying, Your Honor. Mr. Abueno, totoo ba na nandun kayo sa opisina ng DMCI nitong buwan na ito o nakaraang buwan? Nakaraang totoo po yun. Imbita sa inyo. Mga Sino po kasama ko nagpatawag sa inyo? Kusang loob ba kayo pumunta sa kanila o meron po tumawag sa inyo para po? Alam nyo guys, ang hindi ko maintindihan, no? Parang 6 na tao lang ang involved sana dito sa or 6 na tao lang ang beneficiary nung pagbebenta ng property. So hindi ko alam kung bakit may mga ganyang eksena. Pumunta rin sa opisina yung ng DMCI. samahan ko po sa kaso. Sino po yung kasamahan niyo sa kaso? Kala ko kayo na lang nag-isa. Inibitahan po kami na di umano ay ibibenta yung lupa namin. So inamin mo na nandun kayo sa opisina ng DMCI. Ano ang naging areglo ninyo? Ano naging usapan ninyo? Ang usapan, kinukumbinsi po ako Na na pumirma na ibenta namin sa DMCI ang lupa namin. When in fact, na-ibenta po namin na yun kay Raymond Ang. Nauna na po yun. Nung Dito guys pumapasok na ang gulo. Ang gulo ng kwento nila. Kasi I think if I'm not mistaken, there was a part here ng case wherein pinanalify na. Okay? Wait lang, hanapin natin ha. Okay, dito guys, makikita mo dito, which in turn sustained the labor arbiter January 2011 ordering the granting the motion to nullify the deed of sale and the certificate of redemption of real property and release the quitclaim filed by the respondent. Okay? So basically, parang lumalabas dito na bumalik sa kanila yung kanilang yung property. Ano pa bang iba? Ayan, on August 13, respondent represented by the attorney in fact, Evelyn, and through counsel filed before the LA a motion to nullify the deed of sale and certificate of redemption of real property and release of quitclaim. The motion alleged Evelyn went to the Register of Deeds of Taguig City for the consolidation of TCT number 2549 in the name of the respondents. So basically, bumalik na sa kanila yung property, lumalabas dito, at sila na yung owner. To her surprise, Evelyn learned that the subject property was already transferred to the Taguig land and the TCT was issued canceling on the basis of deed of redemption and quitclaim for the subject document in favor of the DMCI allegedly. So again, hindi pala nangyari yung binigay sa kanila. Grinad sa kanila yung motion, pero nag-proceed pa rin yung diba? In support of the motion, a joint affidavit respondent was attached herewith attesting to the facts that neither executed a deed of redemption and quitclaim in favor of the DMCI nor actually receiving the monetary award. Ultimately, the motion prayed that an order be issued by LA nullifying the deed of redemption, canceling TCT number, and directing the consular issuance to the respondent. In its opposition, the MCI alleged that August 13, 2010 motion should be dismissed for lack of authority of Evelyn to file. Ayan. So, ayan na nga yung nila, di ba? Accordingly, the motion to nullify the deed of certificate of redemption claim is granted and the said documents are hereby nullified and prayed for the title issued under the name of is ordered canceled and now transferred to the issued registered in favor of the complainants. Okay. Etong sila So, ang tanong ngayon, sino may-ari nitong property na to? While the MCI also filed before the regional trial court, set aside enjoining. Contra the MCI claim, the LA has no power to nullify. So, pinanalify pala nila.
Ayun. The resolution which concerns the main decision or resolution of LAN. Motion to nullify the deed of redemption and quickly resolve that issue. Respondent before the labor arbiter. Complain ng title alam na yan. FMR, ang alam ko guys, nag-stand yung decision ng NLRC at saka LA dito. Even to the previous Ayan, accordingly, the motion to nullify, ordering the modification of LA's order, motion to nullify the deed of redemption quit claim release is granted, and the said documents are hereby nullified and pray that the title issue under the name of the gig, blah, 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 is ordered, cancelled, granted complainant, order emphasis. So, na-nullify nga. Diba? Sino ba ang rito? Na-nullify nga. Balik tayo rito. Para lang malinaw, no, guys? So, ano sinabi nila? Hindi ka pumayag. Alin natin ito, ibenta na natin ito sa kwan. Sabi ko, sige, tingnan ko yung So sorry, Mr. Chair. Mr. Bueno, you have to be very careful dun sa mga answers. Ayan na. May napapansin ng discrepancy si Idol dito, kaya inaano niya na. Well, if you cannot answer it correctly or properly, then consult your lawyer. Kasi nga po, noong 2008, niloko ka na nitong si Arellano Law Firm. Bakit recently, sumama ka pa rin sa kanila para makipag-negotiate o makipag-usap? Niloko ka na, di ba? Niloko na kayo. O ba't pa kayo makipag-usap sa mga mandoloko? Di ba naturalmente lamang po na kapag yung isang tao na niloko na tayo, huwag na tayong magtiwala sa kanila. Sumama ka pa rin sa attempt na magkaroon ng aregluhan. You might want to answer that, Attorney Capuno. Diba? Sabi ko sa inyo, nag-iba na tono ni Idol. But anyway, here's the thing, guys. No? One thing that I want to understand in this issue. Sino na ang may-ari ng property? Si DMCI ba o sila? Natuloy ba yung pag-nullify nung o hindi? Nung mga gusto nilang ipanullify na documents. Okay? And then, sino si Ramon Ang? Ramon Ang ba yun? Diba? Na minimension dito na naibenta na raw yung property sa certain Ramon Ang. Tama ba ako? So, bakit mo ibibenta? Hindi ka pwede mag-double sale. Bakit mo ibibenta ang isang property kay DMCI kung naibenta mo na yung property na yan? Diba? Kasi kung nabenta mo na yung property na yan sa isang tao, bakit mo pa i-offer yan sa ibang tao? Diba? Your Honor, in that regard, because DMCI went directly to the complainants, Your Honor, to the laborers. Regrettably, we were not aware. Were you the counsel? Kailan po kayo naging counsel? We were engaged, Your Honor, starting June last year, 2022, Your Honor. 2022. So, noong 2020, hindi po kayong counsel? Not yet, Your Honor. So, yung tinanggal niyo po, kasi sabi niyo po, niloko kayo ng Arellano Law Firm. Sino pong kinuha yung abogado? Okay, move na tayo sa isa pa. Dito na na checkmate si Attorney Gascon eh. Walang lusot dito si Attorney Gascon. Pinaypas na naman nila yung mga abogado na totoo, na yun talaga ang legit. Your Honor, if I may add on the discussion regarding the alleged settlement in year 2009, as mentioned earlier, if I may quote the portion of the decision of the Supreme Court, it stated there that, I quote, "The above cited statement demonstrates that the signatures of respondents were fraudulently placed in the said deed of redemption and quitclaim.
Villamor A. Mostrales, open close parenthesis, Mostrales, the representative of their previous counsel, gave them 100,000 pesos in the guise that it was the proceeds of an open close to the insurance from a surety company, and they were made to sign blank pages with their names. However, before the LA, it was shown that it was Attorney Gascon, the lawyer of DMCI, who gave the money to Mostrales, believing that the latter was a lawyer. Evidently, the consent of the respondents was fraudulently secured in this said deed of redemption and quitclaim. These are the words of the Supreme Court, Your Honor. If earlier... Okay guys, pakita lang natin exactly kung ano yung sinasabi dyan ng attorney. Okay, so ito yung sinasabi, which is binasa natin earlier, no? So doon sa mga interesado, this is GR 235269. Okay, itong case na to. Para ma-appreciate nyo tong issue na to, you really have to it was mentioned watch that there this was a video. settlement made in year 2009, but the findings of the Supreme Court stated that it is not 1.9 million that was given to the respondents, but only 100,000 pesos only. And it was not as a settlement of the labor case, but only the proceeds of an insurance from a surety company, Your Honor. I'm just lifting the findings of the Supreme Court, Your Now, Honor. Attorney Gascon, Boom. Yep. Nakahanap ng leverage si Idol kay attorney Gascon, no? tell us, nagsisinungaling ba ang Supreme Court doon sa inisyong nilang statement? That's the finding of the Supreme Court, but we filed, Your Honor, with that. Sino mas paniniwalaan ko? Ikaw, Supreme Court. Sino ang dapat paniniwalaan ko? Sige, sumagot ka. Be careful with your answer. Of course, Your Honor, it's the wordings of the Supreme Court. And Exactly. There you go. Base sa sinabi ng wording sa Supreme Court, ikaw ay sinungaling. Sinasabi ninyo, dyan sa DMCI, na nagbayad kayo ng 1.9 million para sa lahat ng complainant. Pero ay, para areglo doon sa kanilang claim. Wala sabi ng Supreme Court, hindi, 100,000 naman binigay ninyo at niloko nyo pa. Hindi nyo sinabi ka-areglo, kundi, repeat it again, Attorney Gascon. The 100,000 is for? Okay. Alam niyo, kung ako para sa kanila, no? Kung ako, ito suggest ko lang, no? Dapat pinatawag din nilang itong Evelyn Rebueno na to. Kasi based dito sa case na to, okay, GR number 221978. Again, under the 3rd Division, DNCI Project Developers Inc. Petitioner. Okay, decision. So, lumalabas dito, meron isang Evelyn Rebueno. Okay, na involved. Since Evelyn received the monetary claims from DMCI. Magkano ba ang pinag-uusapan nating monetary claims? Sino ba talaga yung nakatanggap ng 1.9 at saka ng 100,000? 'Di ba? Para mas malinaw. No? Na ma-question itong dalawa, si Villamor at saka itong Evelyn. 'Di ba? Kasi yun lang yung magpapa-clear ng issue na 'to eh. Hindi ko alam kung ano, hindi naging malinaw kung ano yung sinasabi ni Attorney Gascon dyan. Wala tayong kinakampihan dito, guys, no? Pero the thing is, kung ito, nabasa ito ng maayos, kung itong mga issues na to, halimbawa, itong GR number na to, at saka itong GR number na to, kung ito binabasa ng maayos ng mga senador na nagpatawag ng hearing na yan, madali nilang mapatawag kung sino dapat nilang ipatawag. Sino ang tumanggap? Yan, sinasabi nila, isang Villamor. Tapos dito sa case, merong involved na Evelyn na tumanggap din ng pera. 'Di ba? Pero yung Evelyn, hindi na may mention dyan sa issue na yan. So, it's always easy for us na i-raise yung voice natin at magsalita at palabasin na may mga taong mali. Yes, nag-agree naman ako that there are some parts na mali. Pero meron din kayong mga lapses. 'Di ba?
Ang tanong, ano ba pinaglalaban? Yun nga para malaman din natin, ano ba tong issue na to? Ba't kayo nagpatawag ng Senate hearing para dyan? Na kanino ba yung property? Kanino nakapangalan yung property? When in fact, dito sa mga binasa nating cases, no, lumalabas na pinanalify ng mga complainants nito nila Lilio yung pinapanalify nila yung deed of sale at saka certificate of redemption of real property. 'Di ba? Naging in favor sa kanila yung decision ng kaso na to. Kaya ang tanong natin, kanino ba nakapangalan yung ano? At may minention pa nga dyan si Mr. Lilio na bakit nga daw ibebenta yung property kung naibenta na sa iba? 'Di ba? May minention siyang ganun. So, yun yung gusto ko maintindihan. So, yun pala yung sinasabi niyong property, naibenta na pala. So, ano pa pala ang pinaglalaban niyo dyan? Ano pa ang kailangan niyo makuha sa DMCI? Not unless si DMCI ang humahabol sa inyo. Clearly, hindi naman si DMCI ang humahabol sa inyo. Kasi kung si DMCI, hindi siya magpapasenate at lalong-lalong hindi siya lalapit siguro kay Raffy Tulfo. 'Di ba? Yun lang naman yung speculation ko dyan. Otherwise, kung may mga issue ang mga, guys, mag-search lang kayo mga cases ng DMCI related sa properties. Marami kayong mababasa. And with that, wala rin kayo makikita doon na lumapit sila kay Raffy Tulfo. Na nagpa-Raffy Tulfo sila ng mga kinakasuhan nila o kalaban nila tungkol sa ano ng property dispute or land dispute, di ba? So, ako talagang medyo naguluhan ako dito. May mga personality na kailangan nilang ipatawag para mas lalong maging malinaw yung pinag-uusapan nila dyan. Especially yung mga nakatanggap ng pera. Namely, yung Villamor at saka yung isang, what do you call that? Si Evelyn. No, kaipilyido pa nung Lilio. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin ang inyong thoughts. Para sa inyo ba, ano sa tingin nyo, sinong humahabol ng ano? Ito bang mga complainant? Itong si Mr. Lilio, may hinahabol pa ba siya? Kung sinasabi nga niya na parang naibenta na yung property na pinag-uusapan nila dyan. Diba? Merong inconsistency sa kanyang mga statement na mas lalo kang maka-question. And kung magiging basehan nga natin is yung Supreme Court decision, everything was favorable para sa mga complainant. So hindi ko na makita yung point. Bakit kailangan nilang magpa-Senate hearing sa isang kaso na na-desisyonan na ng Supreme Court? 'Di ba? Execution ba ang inaano natin from the Supreme Court? When in fact, kailan lang naman naging final and executory decision? March 2023, 'di ba? Anyway guys, enjoy your weekend. Have a good night.